Ang nakaraan kay Juan. New technology, new power, new engine, new weight, new ergonomic. Ito na nga, si Juan, nakuha na natin. Pwede ko siya i-shift to power mode 1 and bigyan ko ng malulupit na throttle. What the hell? Ba't parang ibang-iba tong motor na to? Mag-endurance tayo, maraming element doon, ulan, tubig, putik, lahat, apoy na lang kulang. So alright mga K1 Nation, samahan nyo ako, magbibuild ulit tayo. Pero this time, mas malapit sa puso ko yung gagawin natin. Bakit? Si Juan ang gagawin natin. Yes, ang aking MT-09 2021, 17,000 kilometers nang tinatakbo niya. So instead, ibenta ko, nag-decide ako na patagalin siya dito forever. So ano magiging bagong mission niya sa akin? Ipapasok natin siya sa mga big bike show. Paano natin gagawin yun? Papagandahin natin yung mugs, yung gulong, yung carbon fiber natin, papalitan natin yung mga accessories niya, i-update natin yung manibela, pati yung makina, gagalawin natin dahil yung clutch lining niya, siguro need na i-refresh. Kaya samahan nyo ako this time mga K1 Nation, medyo kakaiba yung gagawin natin kasi mas malapit na to. Hindi ba lumalaki braso niyo sa ganyan? Nalaki? Ito. Ba't iba yung bicep na dun sa baba? Ano ba to? Ano ba nangyayari dito? Ba't binili lang ng binili? Kasi late na rin nung nakita ko yan mga yan eh. First thing, syempre, sa ginawa namin dito para sa MT-09 ni Boss, so tinanggal namin yung front and rear na kanyang mugs, including na doon yung kanyang gulong, mga disc plate, or yung mga parts ng mugs na included. Pre, Bakit pala doon sa Defy Customs? Yan na yung sa MT-09? Oh, dinala ko kaninang umaga to eh. Tapos hapon tapos na. Hindi na umaga pinadala yan ah. Oh. Tapos ngayon tapos na? Oh, ito na. Anong oras na? Puta na siya ko ng galing ah. Ito. Nasunod ba yung kulay ko? Parang hindi ko trip yung kulay pre. Kuha kang cutter pre. Ocha, Nebra Gin pa to. Ito yung kulay na gusto natin oh. Candy red yata yan. Candy red. Shout out Defy Customs. Lupit ah. Pinadala nung umaga. Nung hapon nandito na. Eh, hindi ba nila alam na ang pagbibuild namin naabot ng 1 linggo mahigit. Tapos minadali nila to. Shout out, Boss Kat. Salamat. Hawakan mo pre, tulungan mo ako. At hindi ko mabagsak. Pag nabagsak, tapos ang laban. Oh, di ba? Kala ko may tama. Alam ko may tama. Utang nila. Siya ito yung mugs ng MT-09. Parang hindi maganda gamitin. Parang maganda display ah. Parang masarap i-display. Gago, pinigilabutan ako. Gago, ang ganda. Tangin ang kulay ito. Parang hirap paanda rin. Okay, tara. Okay, so since na buksan na rin natin yung mugs ni Boss, so i-refresh na rin natin yung mga grasa niya sa loob para pagpasok, solid ulit, parang brand new. Binago po natin lahat ng kanyang greaser sa loob ng kanyang bearing. So sure tayo kahit mainit or magbaga man yung mugs ni Boss, eh hindi kakawala yung grasa na ilalagay natin. So after natin ikabit yung bushing at saka yung dust seal, kapitan natin yung ABS sensor. Saglit. Oh. Bago mo ikabit to, turo mo muna sa amin. Bakit may pula dito?
siyempre yun ang kanyang center at para guide sa pito. So, ibig sabihin, yung dot na to is may purpose. Yes. Hindi lang siya pininturahan para dyan. Oh, may So, purpose dapat yan. ito Is nakasakto dito sa pito. sa pito. Siyempre, the next day, ano pa ba dapat natin gawin? Ikakabit na natin, siyempre, yung mugs ni MT-09 ni Boss. So, siyempre, make sure natin na lahat ng crew is nilagyan natin ng tread lock. So, para lahat yan ma-secured. Nakakabit na yung front tire. So ngayon, rear tire naman ang pinoproblema nila. Pero may napansin ako eh. Mamaya, turo ko na lang. May mga kailangan palitan. Manipis na, no? Pero nalinis na ni Master, oh. Ayan, oh. So maganda-ganda na yung pindutan uli nito. Bibilin ko lang yung kadena. Palitan sana natin, gawin na sa ating gold chain. Tapos yung pinapinturangan lens, Yes, sir. Naghanap na tayo ng... nakabili yung pintura. Hindi pa po. Hinanapan natin talaga yung sukat na kulay para hindi mag-iiba. Oo. So, ito, pipinturahan natin to lens kasi hindi to papasa sa show. Ito rin, oh. Yes. So, okay na, Lems. Nakakabit na ba natin? Malinis na? Yes, sir. Okay na? Okay na. Okay. So, okay na, mga Kasiwa Nation. Tara. Baba nyo na. Lipat na natin doon. Karbunan na. Ayan. Gawaan. Kumbaga, ano, tawag dito, Hello, mga boys. ito yung sa'yo. Kumbaga, Yun, no? trust the process. Talagang, hinihintay siya, no? Hintayin siya. Ito yung venom, ang tawag ko dito, lightning venom. Okay. Kasi kumikintab. Ayos, So, usually, gano'ng katagal itong mga ganito? Sa isang panel kasi, umaabot, halimbawa ito, mabilis na yung ano doon, 2 days. Tapos papatungan ulit. Papatungan ulit. Pag kuminis na yan, papatungan ulit yan para yung ano, nasa ilalim siya. Pakapal pala ng pakapal yung resin yun. Pero lilihain pa rin yun. Oh. Kumbaga ito yung sa'yo, lalagyan ng ano. So, ito ay tela, no? Yan, yung tela. Anong tawag dito? Honeycomb. Honeycomb. So, tela siya. Ano yung nakita ko kay Jawo, yung may nilalaglag kayo? Ito yon. Kumbaga, forge. Yan, ganito siya. Parang ito rin yan, kaso. Yan siya, na Ginupit-gupit. hinimay. Oh. Pag hinimay mo, mas maganda kasi ito, buo. May Okay. makikita kasi na forge na Nabibili na. nabibili na. Pag nilatag mo, hiwa-hiwalay. Okay. Para siyang buhok. Kaya pala ang daming nababaliw sa pagka-carbon. Kasi ang ganda naman pala talaga ng output. Tsaka, ito yung mga usually ginagamit sa show kasi hindi siya nabibili. Ginagawa talaga eh. Kumbaga, walang pares eh. Wala. So ito yung Ayan, pagpapatong. patingin yan. Ito yung pagpapatong ng ano. Anong tawag dyan sa... Resin. Okay. Resin with hardener. Yun yung hardener para mabilis Matuyo. matuyo. Tapos ganyan lang yan. Oo. Tapos kailan ka uli babalik dyan pag natuyo na. After 30 minutes siguro. Ang alam kong carbon matanda eh. Saka yung ordinary yung carbon, yun yung unang-unang carbon. Ayan, no? Pang saiwan. Ayan. Natawag ko dito ngayon, nung lumabas tong mga porch na to, carbon matanda. Carbon ng mga tito to eh. Ito na yung inabot. Ayan yung unang-una. Yun. Ito yung original talaga na Yan. So, Ito yung proseso. Ano to chip ba't ito? Nililiha mo pa, lalabas na yung carbon. kumbaga ayan yung yung lagpit niya nawala. Okay. May iwan kintab na lang. May iwan kita. Parang ganito. Pero mo ito. Okay. Okay. So, ito siya. Kuya, pakita natin. Ito siya bago nila lihain. Tapos pag naliha, ito na. So, ito yung final. Bali, boss, ito final na to. Final na yan. Kumbaga itatap coat na lang sa huli. Okay. Yung pampakintab na talaga. Kayo mga boss, hindi ba lumalaki braso nyo sa ganyan? Hindi. Minsan kasi sa isang piraso Nalaki? ito. Iba yung bicep na dun sa baba. Kasi ito yun eh. Bago mo matapos yung halimbawa, ganun pala kayo, hit guard. Ito. Ubus na, ganito mo. Ubus na. Ayan natin, kita mo yan. Ayun, kinis, wala ka nang... Paano ko kukuha NBI ngayon yan? Hindi na, wala na sila. Dito na yan. So, ito yung mga lihang na gamit nila. Lahat to ubus na. Ang galing. Ayan, so liha nga.
So alright mga C1 Nation, balik tayo sa ating MT-09 project. Nandito na ang JL Carbons. So explain nila sa atin ano yung mga ginawa rito. Kasi alam ko, nung pumunta ako sa kanila, ang dami namin kwentuhan, ang haba ng proseso. Tapos 2 linggo, no? 2 weeks. 2 weeks. Mga ganon. Tara, explain natin to sa kanila, boss. Kung ilang piraso ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 pieces. So yung iba dyan, ano kasi, forged carbon, tapos honeycomb. Ito, honeycomb. Yan, honeycomb. Yun, Tapos, yung isa, twill yun. Asa Kasi ng twill ito yung twill. Ito, yan. Ito, yan. So, magkaibang klase ng carbon to. Diba? So, ito yung sa radiator. Tapos, ito yung sa gilid. Yung kasama nito. Ayan, no? Anong tawag dyan? Ito naman ay forged carbon. So, yung mga hinimay na tela. So, tandaan nyo itong tatak na to, ha. Search nyo na lang sa Facebook yan. Kung interesado kayo, mag-PM na lang din kayo. Yes. Ayan. So, majority, big bike, di ba? Big bike yung nakita big ko bike. dun eh. BMW yung nakita namin dun eh. XR. Oh, XR. Ito, ano naman to, sir? Ayan, forged carbon din yan. Forged. Same sila para doon sa likod. Ano ba yung pinakamahirap na Ito nagawa ang niyo? pinakamahirap. Kasi, Mabusisipin. so siguro mga 8 na patong ng resin. Tapos liha ulit yon. Tapos patong ulit. Sino mga nagliya yun? Pakita natin yung mga nagliya. Taas kamay! Taas kamay! Mga wala nang daliri yan. Wala nang Ubus na. Ubus na yung fingerprint na sila yung nagliya nito. Ayan. Dito naman tayo sa bandang ibabaw ni Juan. Ito yung handlebar na sinabi kong papalitan natin. Ang problema ko sa handlebar nito, actually relax siya, mataas. Ang problema ko, sobrang taas. Ang lakas naman ng wobble. Masyado malambot. So pinababaan ko para magamit ko rin sa racetrack kahit papano at maging makontrol ko yung angle. Pwede ko yung atras, pwede ko yung bante. So ito yung mga ikakabit namin. Nandito kay Master. So ito yung stock. Tingnan nyo, siguro tansya ko mga 142 mm yung pinaka-height nito. Ngayon, papalitan natin ng mas mababa na ito magkasama. So, ito ay mas mababa ng 15 mm, mas mababa. Dalawang klase ng riser ang ginamit namin, pinagduktong na lang namin. Ito yung spacer natin, no? Para dito. Para ganyan. Ngayon, gusto ko, request ko, yung gawin natin yung dati natin ginagawa. Ayoko kasi magtiwala. Kailangan ko ng papel de lija. Tapos reverse, para kumapit yung gaspang. Dito. Pero ito, Tuloy ito. Tuloy yan. Ganyan. Tapos palamanan mo na papel de lija. parang pambalot ko sa Oo, pambalot. Di ba dati ginagawa sa Dominar yun? Oh, ito, ulitin lang natin yun. Anong tornilyo gagamitin natin? Ito, stock. Hindi na yan, sir. Ay, baliktad thread. Anong tornilyo natin? Ito lang, para dito. Sure ka ba dito? Sabagay, matibay ito eh. Stock yan, sir. Stock bolt. Tapos ito, gusto ko palitan sana natin ng stainless. Para malinis. Ito rin, stainless. Okay, bakit kamo? Bakit kamo stainless? Kasi minsan, yung ibang handlebar riser, pag napabayaan natin, nagko-collect ng tubig yung dulo. Yan, nagko-collect ng tubig yan. Then eventually, mga ngalawang. Ang pangit tignan. Explain ko lang din mga C1 Nation, no? Ba't maselan ako sa tornilyo? Itong mga maliliit na detalyeng to, sa show, malaking bagay to. Pwede nitong pagandahin at mapangitin yung pyesa mo. Pag pangit yung tornilyo mo, matik, nagiging pangit yung pyesa mo. Kaya nga nauso yung mga tie bolts eh. Kasi yung tie bolts na yun, pag nilagay mo yun, kahit yung caliper mo stock, nagmumukhang Brembo. Ganon kapogi ang mga tornilyo. So kung may riser ka, syempre may manibela ka. So itong manibela na to, hindi na to stock. Sobra gang nito. O kahit plastic.
Diba? Halos carbon fiber aluminum na, pinaghalo na to. Tapos pinapowder coat namin. Ayan o, para all black. Kasama to dun sa pinapowder coat na mags from Defy Customs. So, mas magang na manibela. Gusto ko ganyan, para mas aggressive. Ayan. Mas mababa, no? Konti lang. Konti lang, pero Ang maganda yung angle. Nakokontrol na natin. nagagalaw. Kasi ito talagang tuwid lang eh. Ano ba to? Pag ginanyan mo, ganyan lang siya. Ito, pwede natin gawing aggressive. Yun, no? Pag ay, hindi. Ano to? O, tama. Pag ano, kung gusto natin ng relax, ganyan. Kasi ikot mo lang to ulit. Diba? Galing. So, okay. Iba-iba na yung mode. Ito standard natin, no? Ito aggressive. Yan. Tapos ito, relax. Ganyan. Tapos pag regular niya, okay ganyan. lang. Yan. Standard. Pag aggressive, Nagaganon ka. ganon ka. Okay na to, Master? Sir. Ready na. Pwede natin ibaba to. Pagkababa nyo, alis kasi ako. Kabit nyo na itong mga accessory na to. Levers, yung mga switches, kabit nyo na. Gusto ko to mamayang hapon pagbalik ko, lining na tayo. Paanda rin na natin to. Okay? Tapos lipat natin doon. Ay, walang preno. Aggressive to ah. Maliit lang yung kabig. Okay. Sige, pwede na yan. Let's go! Kabit mo na yung mga switch. So, alright mga Siwa Nation, tuloy-tuloy yung gawaan natin kay Juan kahit busy tayo ngayon dito. So ngayon, natitirahin natin is lining. Pakita ko sa inyo, 17,000 kilometers na upod na siya for sure dahil dragging na. Ngayon, first time ko mabubuksan. Tara, 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 samahan niyo ako. Dito na tayo sa pang lining. Ilan ang lining ng MT-09? Ito yung bago nating papalit. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung lining, Master. Sige nga, care to explain niya ano yung pinagkaiba. Bakit may 5 na ganito yung tsura, may 3. Ito yung tinatawag nila yung pag nagkambyo ka, hindi basta-basta maglalak. Sleeper. Sleeper clutch. Ito yung sleeper clutch niya. So ngayon, pag nag-sleeper clutch kayo, may engine brake. Sa engine brake, ito yung binubugbog. Yun yung problema, kaya yung ibang karerista, tinatanggal yun eh. Tsaka minsan, source din ng dragging at delay sa racing. Diba, Master, mas mahirap. Kaya nga nag-hyper clutch yung mga sniper, diba? So ngayon, drain naman yung langis dahil butas na. Alasin natin ito, Master. So ayan, so isang buwan na itong walang langis. So, ito drain na siya. Ang problema, pinasok na ng dumi. Ayun, may alikabok na. So kailangan natin itong linisin bago ibalik. Pati yung ilalim. Ito, pressure plate. Tapos ito yung clutch plate, clutch basket or clutch housing na tinatawag. Ito yung fixing plate tinatawag. Para sagad niya yung lock ng... Yung spring. May pisil niya yung spring. Kailangan kasi, ang sikreto kasi dito sa lining natin, sa itong clutch system na to, dapat yung spring pisil na pisil. Tapos, may sakit ang MT-09. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Dahil dun sa quick shifter niya at matitinding engine brake na inaabot ng motor, yung clutch basket, may damper to sa loob eh. Lumuluwag. Diba? Parang sa gulong yung damper, pag lagi kayong pabaya mag-throttle, di ba, Master, nabubugbog yung goma. Umiimpis. Sa loob ng clutch basket, may goma din dyan, may gumagalaw dyan. Pag yun lagi mong binibitawan ng clutch na pabasta-basta, pak, 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 umiimpis yung goma. Tsaka depende rin kung pangit ka mag-change oil. Kasi naluluto yun sa loob eh. So tara, buksan mo ito, Master. Pakita natin.
So ito yung clutch spring. Kung nasanay kayo sa mga makalumang motor, usually 6-5 to. Pero since high-tech na yung mga motor ngayon, may slipper clutch na. So 3 lang yung clutch spring. Sa mga modern bikes ngayon, ganito na talaga yung uso. Before, kung may nasanay pa kayo mga Sigma, mga Motorstar, mga Explorer na motor, 5 ang clutch spring ng mga yun kasi mga walang, ano ba tawag doon? Slipper clutch. Wala siyang slipper clutch. Okay. So, papaliwanag natin to. Unang-una, master, ano to? Pressure plate, tapos push rod, pilot bearing. So, ito yung pinaka-holder ng lining. Paano pressure plate, master? Ito kasi yung pumipisel. Itong part na to. Pag nagkalas kayo ng ganito, para malaman nyo rin kung sila yung pressure plate nyo, sensitive kasi itong part na to. Bawal to yung, kunyari, uneven or iba na, malalim na yung kain. Hindi masyado lalapat yung mga lining. Pag ganon. Nauupod lang siya nang walang pressure. May arrangement po kasi to, hindi to basta-bastang sinasalpak. Meron niyang, ito, katulad nito. Itong mukha na yan, hindi porket pantay at makinis yan, pwede mo rin siya i-mount ng ganyan. Hindi. Kung ano yung proper mounting niya, kung nakaganyan siya, dapat nakaganyan siya. Pag ginanyan nyo yan, magkakaroon ng slippage yan. Pag may slippage ang isang section, lahat magkakaroon ng slippage. Hanggang lahat maubos din eventually. So, ano yung may tama, master? Pakita natin yung may tama na lining. Sa puntong to, dito malalaman ni Boss Arch na hindi pala akma yung nabiling clutch lining para kay Juan. Iba, parang iba. Tingnan mo yung patches niya. No, iba na. Lapad. Mas malapad na itong aftermarket na basta. Hindi ba ito Yamaha? Pag-impyo na yun. Hindi ito Yamaha. Aftermarket ba? Anong tatak? Hindi ko alam kung anong tatak kasi si Martang kumuha niya. Ano yung tsura nito? Na-receive mo? Supot lang? Oo. Okay. Paano natin malalamang may tama? Ayan, hindi na pantay yung kain. Ito, anong kapartner nito? Anong pwede pagkumparahan? Okay, tara game. Iba na ito eh. Ha? Organic itong mga naibigay eh. Ha? Organic. Eh, ano ba to? Ceramic. Patay, hindi ubos agad to. Oo. Dapat ceramic pa rin. Ano ba to? Ano ba nangyayari dito? Ba't binili lang ng binili? Kasi late na rin nung nakita ko yan mga yan eh. Mali-mali ito. Paano bang gagawin natin dito? Ipapakondisyon. Hindi pwede yung ganito. Bili lang tayo ng bili para ako nagtatapon ng pera. Para tayo naglulukuhan dito ngayon. Dahil sa nangyari, kinailangan uli bumili ng panibagong clutch lining para kay Juan. So, yung belly pan ni Tracer 900, inilipat na po natin dito sa MT-09 para parehas na po sila mag-running today. Kailangan po natin tanggalin yung exhaust ng dalawang panig para matanggal po natin yung belly pan. Pinalitan natin lahat ng lining nito dahil may mga part ng lining na naupod na sa paggagamit. Yung din-ray natin dito kay Tracer 900, same thing pa rin yung ilalagay natin kasi sobrang linaw pa naman nung langis. Bagong-bago pa to, wala pa ata tong 2 weeks. Ito po yung nangyayari pag nag-drain tayo ng langis. So, hindi 100% is uubos natin yung langis. Meron pa pong natitira. So, ayos na ba? Ano nangyari? Mainit? Mainit? Ayos na to. Okay na, sir. Okay na, pagpalit na. Okay na po. Ready to fire na to, sir. Dalawa. Start! Teka lang, testingin nyo muna. Pag yan, sumirit na naman, ha? Go! 3, 2, 1, fire! Kaya, pahinga muna natin. Okay to. Maganda ito. Tayo mo na.
Good. Jump! Pahinga na tayo. Marami pa tayong gagawin. So ito, garahin nyo na to. Ito, focus tayo dito bukas. Pahinga na muna tayo. Tapos bumili na ako ng pagkain dun. Magapunan kayo, sabay-sabay kayo. Ayun na yung pagkain. Let's go! So alright mga K1 Nation, ito na si Juan. Nabuo na natin siya. Ilang buwan siyang natahimik, natenga. Ngayon, finally, buo na uli. Running na uli. Pero hindi pa tayo natatapos. Marami pa tayong gagawin. Magre-remap pa tayo. Mag-accessorize pa tayo. Maghahanap pa tayo ng bike show na sasalihan ni Juan. Sobrang dear nitong project na to sa akin. Kaya marami pa tayong gagawin dito. Abangan nyo na rin mga susunod na episode. Laging tatandaan ha, sa 01, kayo number 1. Ito si Juan, ang number 1.